Wag po kayong magsawa. O ito naman pag-usapan natin mga kababayan, mga ka-GP Natics. Itong si Cynthia Villar. Naku po mga kababayan, wag nyo daw po silang hamakin. Wag nyo daw po silang sisihin. Dahil hindi naman daw po sila kumikita mga kababayan sa Prime Water. Yari! O eto si Manang Cynthia Villar, bugbog na kaya umiyak at gustong lumusot ni Cynthia. Yari! O mga kababayan, ito po, panoorin nyo. Ay, palagi naman niya binibira ang Prime Water. Ang Prime Water, meron lang kami mga bayan na siniservice. Hindi lahat siniservice namin. And merong mga bayan na talaga may problema sa tubig. Kahit na gawa natin ng ng water system, may problema like yung matataas, like San Jose del Monte, Bulacan. Meron talagang problema. So, hindi lahat yung kasalanan na nagpo-provide ng water. At saka hindi naman malaki ang binabayad sa amin dyan. In fact, gusto nga ni Manny Villar i-dispose na yung Prime Water kasi ginagamit lang sa amin, panira sa amin politika. Hindi naman kami kumikita ng malaki dyan. Oy, mga kababayan, maawa daw kayo kay Manang Cynthia. Hindi naman daw, gusto daw nilang i-dispose yan kasi hindi naman daw sila kumikita ng malaki. Ginagamit lang daw sa politika mga kababayan etong crime water, Prime Water laban sa pamumulitika sa kanilang pamilya. Yan po ang sabi nitong si Villar mga ka-GP Natics. At ang sinasabi pa nito ay hindi naman daw sila lahat ang nagpo-provide. Parang gusto niyang sabihin, bakit kayo sa amin nagre-reklamo? Hindi naman kami ang provider lahat ng tubig nyo. Of course, natural. Kung sino yung pinoprovidean nyo, yun yung nagre-reklamo. Wala nga naman magreklamo. Yung nakasubscribe sa, sabihin natin, sa Maynilad. Di ba? Parang timang tong si Villar, tingnan nyo yung kanyang sinasabi, mga kababayan. Magre-reklamo ba yung nakasubscribe dun sa Maynilad? Syempre hindi. Yari! Diba? Ang magre-reklamo sa'yo, yung mga tao na nagbabayad sa inyo ng tama pero yung serbisyo hindi nyo na ibibigay ng tama. Pero inyo mga kababayan, mga ka-GP Natics, kaya nga nagalit yung taong bayan nung eleksyon eh. Nakita nyo kung paano binato nung isang youth. Diba? Itong si Camille Villar, binigyan ng damit, di ba? O binato pabalik, mga kababayan. Kasi ba naman, unahin mo, bigyan kami ng damit? Paano hindi magagalit yun? Bibigyan mo kami ng damit. Tapos pag narumihan to, hindi namin malalabhan. Di ba? Yung panlaban namin, putik. Putik po yung lumalabas dun sa kanilang Prime Water mga kababayan. Hindi po yun mapakinabangan ng maayos, mabaho, kulay brown, akala mo putik. Diba? Sino hindi magagalit sa bagay na yun? Nagbabayad ka ng tama, yung serbisyo kulang. Parang may naalala tuloy ako dyan. Yari ka! Yung binabayaran mo ng tama, pero kulang. Diba? Ito, tingnan nyo. Ay, palagi naman niya binibira ang Prime Water. Palagi naman niyang binibira ang Prime Water. Sino kaya yung tinutukoy niya dito, mga ka-GP? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Ang kanyang binibira dito? Yari ka! Kasi para tila sa akin, ang binabanatan niya si Pangulong Bongbong Marcos eh. Diba? Dahil si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ang nag-utos na imbestigahan po itong Prime Water. Pero, mga kababayan, dapat kayo ang hindi naman hiniling ng taong bayan kung tutusin na kayo ang maglagay o maglagak ng negosyo na Prime Water dun eh. Siyempre, akala ng taong bayan, nung naglagak kayo ng negosyo, mga ka-GP Natics, nakakaintindi naman yan. Pero kung kayo, i-ignorin nyo sila at hindi nyo sila aayusin ang serbisyo nyo, diba? Bibirahin talaga kayo niyan.
Eh siguro sa singilan, matindi pa kayong maningil. Yari ka. Diba? Na napakabilis pa, laging advance. Oh. Tapos pagdating po sa tinatawag natin na adjustment, mga kababayan, diba? Dahil syempre, hindi mo nagamit yan eh. Oh, hindi mo nagamit. Let's say for example, 1 buwan. Oh, nagtitiis kayo, walang tubig, nakikigib pa kayo kung saan-saan. 'Di ba? Bibili pa kayo ng mineral water para lang mayroong ipampaligo or may magamit kayo dahil nanggigitata na kayo eh. 'Di ba? Pero makikita mo yung bill kompleto. Irereklamo mo ngayon yung adjustment. Uy, 1 buwan kaming hindi nakagamit. Hindi namin napakinabangan, mumurahin ka pa. Halak. Patay tayo dyan. Prime Water, meron lang kami mga bayan na siniservice, hindi lahat siniservice namin. And merong mga bayan na talaga may problema sa tubig. Kahit na gawa natin ng ng water system, may problema like yung matataas, like San Jose del Monte, Bulacan, meron talagang problema. So, ba't kayo nag-provide doon? So may problema. Diba? Kapag may problema, may solusyon. Alam nyo mga kababayan, hindi naman sa pagmamalaki. Sa probinsya kasi, o kahit dito na lang sa Maynila, diba? Pag mataas yung lugar, tapos nagpapatubig ka dyan, hindi talaga naakyat ng tubig yan, nahihirapan. Gumagamit sila ng mga pump. Diba? Para may akyat or umakyat yung tubig, mga ka-GPnatics. Ano kayang naisip nitong mga bilyar? Nagrereklamo sila na mahirap daw magpatubig dun sa matataas na area. Bakit kayo naglagay ng prime water doon? Halak ka. Diba? Subject kasi ng katanungan na kapag kayo ay naglagay ng tubig doon sa matataas na area, yun ay sa pakiwari ng mga subscriber ninyo ay kasagutan doon sa kanilang pangangailangan na magkaroon sila ng tubig doon. 'Di ba? Tapos may problema pala kayo, hindi nyo pa nasolusyonan. Oh. Hindi naman yung mga tao may problema, kayo may problema. Serbisyo nyo yan, dapat ayusin ninyo. 'Di ba? Parang ang lagay mga kababayan, sila kakamig lang ng kakamig tapos hindi na sila gagawa ng paraan kasi may problema daw. Aba, mali ata yun. Hindi lahat yung kasalanan na nag-provide ng water. At saka hindi naman malaki ang binabayad sa amin dyan. Oh, hindi lahat yan kasalanan ng nagpo-provide. At saka hindi naman malaki ang bayad sa amin, anak ng tinapa. Yari ka! Pag makarinig ka talaga ng mga ganito, mga ka-GPnatics, na kakamot ka na lang talaga. Dahil wala ka rin magawa eh. 'Di ba? Kasuhan mo tong mga to, wala din mangyayari. Oh. So sa mga dyan, sa mga nakasubscribe sa Prime Water, naku, tigil-tigilan nyo na yan. No, kayo pa masisisi. Sabihin yan, kasi nag-subscribe kayo sa amin eh. Kaya tuloy dumami yung problema namin. Hindi namin kayo kayang bigyan ng tubig lahat, ha? Sabi ni Argo, I believe in you, Cynthia. I believe you, Cynthia. Sige, doon ka na, Argo. Oh, sabi ni Eva ni Alay Bautista, good morning sa lahat watching from Pasig City. At wala nga kaming problema dyan sa Dasma Cavite dati, pero yung mga kababayan, sabi yan? Sorry. Ayan, wala nga kaming problema dyan sa Dasma Cavite dati, pero yung kayo ang humawak, wala ng tubig ng 3 days, wala. Yung 3 araw ba na yan, Ma'am Susana Gonzales, meron bang adjustment sa inyong bill yan? Halak. O wala lang din? yun ang mabigat dun, mga kababayan. 3 araw wala kang ligo, diba? Tapos makikita mo yung bill kompleto. Pag inireklamo mo ng adjustment, wala, ayaw. Oh. Sabi ni Ganing Archola, hoy, tubig prime water, mahal pa ang singil nyo. Sabi ni Bilyar, mura daw. Yari ka! Paano yun, mga kababayan? Mura daw, sabi ni Bilyar, ang singil eh. Oh. Sabi ni Rusty Manalo, masyadong sugapa.
ang mga bilyar. Naku po, mga kababayan. Masyadong suga pa daw sa pera. Sabi ni Rosita Liga, nung dati na nawasa tawag sa Prime Water, malakas ang tubig. Pero nung sila na namahala, naging ganyan ang tubig sa San Juan del Monte. Tas ganyan ang sasabihin mo, itsugas ang Prime Water. Grabe, napakatindi, kawawa yung mga subscriber netong mga to, mga kababayan. Imbis na ayusin, 'di ba? Bilang isang may-ari po ng tinatawag natin na siyempre, bilang may-ari, 'di ba, ng Prime Water. Imbis na po ikaw ipakita mo yung ikaw ay nakikisa, na ikaw po ay humihingi ng kapatawaran dapat doon sa mga hindi mo mabigyan ng tamang serbisyo. Parang ang dating dito sa akin, si Cynthia Villar, sinisisi niya pa yung mga consumer. Na parang, wag nyo naman akong sisihin, maliit lang kinikita namin dito, kung ipapaayos namin yan, wala na talaga kaming kikitain. Parang ganon. Diba? Oh. Actually, mga kababayan, siguro, pwede, tama po kayo. Ang tingin niya, mura lang, maliit lang yung kita nila doon kasi nga, yung pera nila ay bilyones. Yari ka! Baka trilyones pa nga ang pera ng mga bilyar, di ba? So, ang tingin nila doon sa maliliit na pera, mga kababayan, maliit na, doon sa malaking kita para sa atin, maliit yun para sa kanila. Kasi nga, mga trilyonaryo, mga bilyonaryo, itong mga ito. Oh. Naimbag nga, agsapa, sir, Tony, oh. Bakit hindi MWSS na? Ano yan? Kasi Charlie Whiskey, sa pagkakaalam ko, no, kahit sa probinsya, may mga subcontractor. Ibig sabihin itong mga to, eto kung tama, correct me if I'm wrong, mga kababayan. Kunwari, ang Prime Water, nakakonek lang din sila sa Nawasa. Kunwari, mga kababayan, si Prime Water, makikipagdialogo yan sila kay Nawasa. Tapos si Nawasa, mga kababayan, dahil nga si Prime Water, kunwari, sila yung nakipagbidding dyan, ang magsusupply ngayon si Prime Water, pero kay Nawasa pa rin sila na kumukuha ng supply. Parang ganon, subcontractor ang tawag. Kasi dun sa probinsya, meron ding ganyan. Kahit sa kuryente nga may napukor, tapos merong, ang tawag dito, ano yung dun sa probinsya natin, ma? Yung kuryente dun? Napukor, tapos yung isa. So, telco ata yun. Basta may ganon, mga kababayan. Kaya may mga subcontractor talaga. So, parang feeling ko, mga kababayan, yung Prime Water ay subcontractor ng Nawasa. Kasi sabi nyo dati, nung kay Nawasa pa, maayos naman ang serbisyo. Direct kasi yun. Diba? Dito, kay Prime Water, hindi ko alam kung ano mga pinagagawa nila dyan. Oh, sabi ni Roel Manuel, buti nung panahon ni Pem na inom pa namin ng tubig sa gripo. Ngayon, hindi na. Yari ka! Dito sa may mga parte, pero sa probinsya naiinom pa rin. Kami kasi gumagamit kami ng pump, gripo, naiinom pa rin namin. At ang kagandahan pa niyan, mga kababayan, hindi na nga kami bumibili ng ng mineral water. 'Di ba? Kasi meron kaming doon, may sapa doon na pinagkukunan talaga namin, at yun talaga ang masasabi natin na mineral water. Kasi yung binibili natin sa mga station, yung nagdi-deliver, hindi naman mineral water tawag doon, purified water yun, mga kababayan. Mga cooperative, sabi ni Sir Tony Ninubla, yun pala ang right term. 'Di ba? Cooperative tulad ng Bineco sa Baguio. So, Suneco naman ata doon sa probinsya. 'Di ba? O Yorelco, Suneco, marami. Mga kababayan, saan nanggaling yung Suneco? Yorelco daw, sabi ni Mrs. Walang iya. Nako, nabulol na naman ng mga talker. Si Kent din, ganyan lahat naman tayo. Saan yun, mga Marilyn Ortegero? Des Madera dito sa Biskayan, Nobelco daw sa
Lahat naman nilalagyan nila ng ko sa dulo, 'di ba? Pero kanya-kanya lang mga kababayan na pangalan. O sa province cooperative ang sa electric. Okay. Sabi ni Marilyn Orteguero, magkano po ba ang pump, sir? Adagri po may ngamin. Depende yan sa lugar ninyo. Saan po ba kayo, Ma'am Marilyn Orteguero? Diba? At saka depende rin yan kung ang lugar ninyo ay matubig. Kung matubig yung lugar ninyo, kasi yung sa akin, gumastos ako ng lahat-lahat na kasama yung pump, kasama yung drum, kasama yung mga elbow, yung mga puti na tubo, yung mahal doon. Yun talaga ang nagpapamahal. Lahat-lahat yun, kulang-kulang 50,000 kasama ang labor. Oh. Coselco sa Quezon, sabi niya mama ni Tita Josephine. Oh, depende sa kung anong probinsya, 'di ba? O sa Ilocos, Iseco. Oh. Boss, millions kinikita ng mga bilyar sa crime water. Gusto kumita ng millions pero wala silang milyon-milyon pero wala silang gastos. Hoy, mga gahaman sa pera, hindi nyo yan kita nyo mga ka-GPNatics. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Sabi niya maliit lang daw yung kinikita nila. Yari ka! Kung milyon ito, maliit sa kanila, napakalaki po sa atin. Diba? Oh. San Nicolas, Pangasinan. Basta may matubig na area mga kababayan, gastos lang kayo dyan. Kompleto na ha. 41 liters yung drum, yung pinaka-drum namin. Tapos pump, worth 3,000 meron sa Shopee. Ang nagpapamahal talaga yung paglubog nila ng tubo, mga kababayan. Tapos yung labor, tapos yung mga elbow, yung mga puti na mga tubo. Yun ang nagpapamahal talaga doon. Oh, kami nga pump kabit namin electric na sa bakuran lang namin, ganyan ang nasa probinsya. Oo, sa amin din ganyan din. Grabe ang prime water from 280 to 499.53 for the first 10 cubic meter. Grabe nga yan mga kababayan. Agoy, agoy, agoy. 280 to 499, ibig sabihin mga kababayan, mga ka-GPNatics, kasi ganito yan, sa pag-compute ng tubig, kasi syempre, dati kasi nagpapaupa din kami ng bahay, sa pagdating sa tubig, alam ko kung paano yan, meron kasi yan tinatawag na, di ba, pag na-reach mo yung 10 cubic, na-reach mo yung 20, na-reach mo yung 30, may yan, may dagdag. So, iba pa yung per cubic ha, mga kababayan. Halimbawa, ang per cubic niya is, magkano na ngayon per cubic, Mang? Sa tubig, ang alam ko 50. 50 na ngayon ang per cubic. So, times 10 mo yon, pag naabot mo yung 10 cubic, mga kababayan, 10 times 50, 500. Parang gano'n, tama? 500. Tama ba ako? Baka mali ako ng computation. Teka nga. 50 times 10. O 500 nga. Tapos dahil na-reach mo yung 10 cubic, mag-a-additional ka ng 499.53. So ibig sabihin, mga kababayan, almost 1,000 na kaagad ang bill. Paano GP kapag halimbawa na-reach na naman namin yung 10 cubic? Siyempre, bibilangin ngayon yung 10 cubic, imumultiply sa presyo per cubic, tapos bibilangin ngayon mga kababayan yung 10 yung na-reach mo yung 10 cubic at yung 20. So doble-doble. Ang laki pala talaga ng computation. 'Di ba Mamaya Punsalan? Oh, sabi ni Roel Samuel, sa amin 253 pesos lang ang minimum. Hindi, minimum 'yan doon sa 10 cubic. Sir Roel Manuel. Kasi nga sabi ko sa inyo, iba po ang per cubic, 'di ba? Tapos kapag na-reach mo yung 10, na-reach mo yung 20, yung 30, yung 40, yung 50, may dagdag po 'yan na bayad. Oh, so doon lumalaki, mga kababayan.
Nung wala pang electric na kikabit na motor niya, mga kapit na bahay namin doon sila nagigib walang bayad. Ganyan ang sa probinsya. Correct, mga kababayan, talagang tulungan sa probinsya kung sino yung nakakaluwag, di ba? Mura ang alin, Sir Manuel Uy. Sorry. Mahal yun. Mahal yun. Yung ano niya, yung nakalimutan ko yung tawag dito eh. Pag na-reach mo yung 10 cubic, magdadagdag ka ng 499 mga kababayan. Eh parang ano ka na yan. Diba? Ano ka mayaman? Plus 500 pesos. Correct me if I'm wrong kasi ganun yung pagkaka-reading ko doon sa mga sa tubig. Diba kung na-reach mo yung 10 dito. For the first 10 cubic sabi dito eh. 499. Diba? Ako po, Cynthia. Maliit daw ang kanilang kinikita, nagmamakaawa pa na wag silang tirahin. Sinisira lang daw yung kanilang pamilya. Agoy. Sa Prime Water, kahit di ka aabot sa minimum, babayaran pa rin ang minimum. Patay tayo dyan. Yun ang matindi, mga kababayan. Diba? Kahit hindi mo inabot yung minimum, di mas maganda, gamitin nyo na lang ng gamitin yung tubig. Halak ka. Diba? Oo, ang matindi pa dito, Rusty Manalo, ang matindi pa dyan kasi, bukod sa ito po ay nangangalawang na, kulay putik, mabaho pa. Mabaho pa yung di umano dyan po sa mga sinasabi ng mga kababayan natin na nakakaranas po na may serbisyo ng Prime Water. Bukod daw po sa ito ay kulay brown, kulay putik, mabaho pa daw po. Crime water talaga, di ba, Mamebon Punsalan? Oo. Okay lang sana kahit papaano mga kababayan na yung tubig medyo malabo. Bakit okay, GP? Kasi yung iba, pwede mo yan na kung ito ay malabo lang, kung may mga tanim kayo, pwede nyo yan ipangdilig pa kahit papaano. Diba? Oh. Pero kapag ito ay kulay putik tapos mabaho pa, naku po mga kababayan, paano mo na yan pakikinabangan? Ganyan kahit saan minimum ang payment. Kailangan talaga kahit hindi ma-reach yung 10 cubic, kailangan magbabayad ka 500. Agoy, talo mga kababayan. So matik, 500 kaagad. Ganun bang ibig nyo sabihin? First 10 cubic, 500 kaagad, matik. Okay. Iba ang rate paglagpas ng certain cubic meters. Nagets ko na yung sinasabi kanina na first 10 cubic meters naka-minimum ng 499. Pero malaki pa rin yung dinagdag kasi from 200 plus to 499 dumoble. Tapos pag na-reach mo pa yung certain cubic meters na 20, mga kababayan, doon ka na, madodoble pa yan. Yung minimum mo na 499, madodoble yan. Yung nawasan noon ay 190 minimum tapos paglampas ng 10 cubic ay dagdag ng 19 pesos per cubic. Oh. May minimum charge dyan na gamitin mo man o hindi or walang lumabas na tubig o wala, magbabayad ka pa din ng minimum charge. Dito sa amin hindi naman. Hindi ganoon ang hindi ganoon ang patakaran. Kung ano lang talaga yung nagamit mo. Yun lang talaga yon. Sabi ni Sir Manuel, uy, mapapamura ka talaga sa mga bilyar. Kaya nga walang ka empathy, walang sympathy mga kababayan doon sa kanilang mga siniservisyohan. Talagang gusto pang isisi Diba? I am Kian, hello Go Philippines, watching from Hong Kong. Thank you so much for sharing your blessing ha. I am Ann.
Brother. Sorry guys, naalala ko si Kian. Kian ata yun na sabi ko. I am Ann pala. Sorry. Okay? From that minimum, kahit walang tumulong tubig, magbabayad ka talaga, sabi ni Sir Tony Ninubla. Oh, so, dun sa kanila yon. May iba-iba talaga, di ba? Pag si Nyolo nga, madaling araw na mag-vlog kasi nag-iipon siya ng crime water na kulay brown. Daw kaya kulay daw niya, brown na. Yari ka! Ayun, yeah. Crime water dito sa amin, ang mahal na tubig kulay 2-in-1 coffee na nagdagdag pa sila ng environmental fee, anak ng tinapa. Sa inyo pa i-charge? Yung environmental fee, kapal na buwan na mukha.